Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Malacanang dumistansya sa inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinauubaya sa Kamara ang proseso. Pangulong Marcos Jr. nanawagan sa mga mambabatas na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Makabayan Bloc binatikos umano ang panawagan ng pagkakaisa ng Pangulo ayon sa NTF-ELCAC. Pilipinas muling iginiit ang matatag na partnership sa United Nations sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng Fund for Responding to Loss and Damage o pondo sa pagtugon sa epekto ng nagbabagong panahon at mga sakuna. Department of Health, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ikampanya mga mas masustansyang pagkain para matugunan ang malnutrisyon sa bansa. At Agriculture Department isinusulong ang pagbuhay sa panukalang gawing batas ang pagkakaroon ng half-cup rice option sa food establishments. Ipinauubaya ng Malacanang sa Kamara ang proseso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Muli namang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala itong mabuting maidudulot. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. Yan ang tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Inendorso ng Akbayan Party List ang reklamong impeachment kay Duterte na isinampa ng ilang civic group at pamilya ng mga biktima ng tukhang. Ilan sa mga nabanggit na basihan ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, panunuhol, pagtataksi sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Malinaw anyang sariling inisyatiba ito ng mga pribadong mamamayan. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ipinaubaya ng Malacanang ang proseso sa Kamara at muling iginiit ang pahayag ni Pangulong Marcos na walang maidudulot na mabuti ang impeachment kay Duterte. Right now, mahirap kaming mag-comment dyan. But alam mo, what the House of Representatives is saying is we let the process flow. Kami naman, what do we need to say? The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa bayan. Ha? So, ganun dapat. Naging matunog ang pangalan ni Duterte nitong mga nakalipas na araw dahil sa hindi maipaliwanag na paggasta ng confidential fund at pagbabanta nitong pagpatay kay Pangulong Marcos. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Pagbatikos sa Makabayan Bloc sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte para lamang sa pansariling political interest. Ayon kay NTF-ELCAC Secretariat Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., gawain na ng Communist Party of the Philippines na magkawatak-watak ang bansa at magkaroon ng hidwaan ang mga elitista upang pahinain ang kanilang impluensya. Nagkukunwarian niya silang tagapagtanggol ng demokrasya, ngunit may mga lihim na motibo. Pinayuhan ni Senate President Francis Escudero ang mga kasamahan sa Senado sa gitna ng inihaing impeachment sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Payo ni Escudero, iwasan muna ang pagkomento tungkol sa mga alegasyon sa reklamong impeachment. Kailangan kasi aniyang manaig ang prinsipyo ng hustisya at pagiging patas at masigurong lahat ng kanilang tatahakin ay nakaangkla sa rule of law.
Tiniyak ng mga kongresista na daraan sa patas at tamang proseso ang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, tungkulin ng Kamara na pangasiwaan ang mga ganitong reklamo kaya't gagampanan nila ang mandatong ito alinsunod sa batas. Kasabay niyan, makakaasa rin niya ang taong bayan na hindi nila pababayaan ang iba pang mahalagang isyu ngayon. Sang-ayon din dyan si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Samantala, ang Makabayan Bloc inanunsyo namang may isa pang impeachment complaint na ihahain sa Kamara laban sa Vice Presidente sa loob ng linggong ito. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ibang people's organizations ang nagkasan nito at kumpiyansa silang uusad ng complaint sa Kamara kahit pa sinasabi ng ilan na kapusta ito sa oras. Well, tingin ko dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. So ibig sabihin may ganong panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipo-forward ng Kamara assuming nga na ayun susulong siya. Kailangan mabigyan natin ng kaukulang pansin at atensyon yung mga issue na mahalaga sa taong bayan sa ngayon, pero hindi rin natin kailangan talikuran ang constitutionally mandated, ang mandate ng konstitusyon sa Kongreso, sa mababang kapulungan na aksyonan ang mga impeachment complaint. Rest assured na kung anumang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no? Due process will be followed. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng Fund for Responding to Loss and Damage o FRLD sa pagtugon sa epekto ng nagbabagong panahon at mga sakunang tumatama sa bansa. Sa ginawang courtesy call ng mga miyembro ng FRLD sa Chief Executive kahapon, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagtatag ng tanggapan ng FRLD sa bansa. Mahalagaan niya ang Loss and Damage Fund bilang pagpapagawa sa mga nasirang infrastruktura at pangtulong sa mga biktima ng kalamidad. Kamakailan lamang, 6 na magkakasunod na bagyo ang pumasok sa bansa, kaya napapanahon ang FRLD. Puspusan ang ginagawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para labanan ang korupsyon sa bansa. Sa ikalimang State Conference ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC Implementation and Review, ipinanawagan ng Chief Executive ang paglilingkod ng may katapatan, malasakit at integridad na siyang isinusulong ng bagong Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapigilan ang korupsyon at makapagtatag ng pamahalaang may integridad at accountability. Kabilang dito ang pagsasabatas ng New Government Procurement Act kung saan electronic na ang bidding o paraan ng pagbili ng produkto at serbisyo ng pamahalaan. Hindi lamang dito mapabibilis ang proseso kundi para bigyang daan ang detalyadong pag-audit, mapigilan ang katiwalian at mabawasan ang paggamit ng papel. Malacanang hindi na manghihimasok sa Kongreso at hahayaan na lang ang prosesong dapat ipatupad nito. Kaugnay ng kasong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ikiniit ng Malacanang na wala itong planong manghimasok sa Kamara de Representante sa gitna ng umusad ng paghahain ng impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin, hahayaan lang nila na gumulong kung anong proseso ang itinatakda sa Kongreso na may kinalaman sa impeachment. Pero kung ano man anya ang nangyayaring development sa Kongreso kaugnay ng inihaing reklamong impeachment sa Vice Presidente, labas dito, sabi ni Bersamin ang Malacanang. Malinaw anya ang posisyon ni
Pangulong Marcos, hindi ito susuporta dahil anang Pangulo, mas maraming importanteng bagay na dapat gawin sa bayan higit kaysa sa pagpapatalsik sa pwesto ng pangalawang Pangulo. Distraction lang sa Pangulo ang impeachment, sabi ni Bersamin, at ito ang dahilan para hindi pag-ukulan ng panahon ang planong paglilitis kay VP Sara. What the House of Representatives is saying is we let the process flow. Kami naman, what do we need to say? The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach. Mula sa Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Isinusulong ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbabalik ng half-cup rice sa mga kainan na unang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2013 bilang daan para sa food security, sustainability at public health. Hinimok ni Agriculture Secretary Laurel na tugunan na ang rice wastage sa bansa na umabot sa 255,000 metric tons noong 2019 ayon sa PhilRice. Bagamat bumaba mula 340,000 metric tons noong 2009, sinabi ni Laurel na sapat ang nasasayang na kanin para pakainin ang milyon-milyong pamilya. Suportado ng PhilRice ang panukalang ito. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na ikampanya ang mga mas masustansyang pagkain para matugunan ang malnutrisyon. Sa isinagawang meeting sa Malacanang, sinabi ng punong ehekutibo na kailangang maturuan ang mga tao na kumain o magkonsumo ng masustansyang pagkain. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat pagtuunan ng DOH ang 34 na Philippine Plan for Action for Nutrition o PPAN priority areas na may mataas sa kaso ng malnutrisyon. Naging matagumpay ang katatapos lang na ikalawang Fisher Folk Congress sa Coron, Palawan, kung saan pinag-usapan ang kapayapaan at kaunlaran ng sektor ng pangingisda, kasabay ng pagpapaabot ng tulong pinansyal sa mga mangingisda sa lungsod. Si Rachel Ganancial ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Ang pagtiyak ng seguridad ng karagatan sa West Philippine Sea ay mahalaga sa paggamit ng national security. Ito ay binigyang diin ng National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa ikalawang Fisher Folk Congress na isinagawa noong ika-28 ng Nobyembre sa Coron, Palawan. Nasa 200 katutubong mangingisda mula sa mga bayan ng Coron, Busuanga, Colyon at Linapakan ang lumahok sa Kongreso ng mga mangingisda sa kapayapaan at kaunlaran. Ang programa ay may layon na bigyan ng kaalaman ng mga mangingisda sa mga polisiya at hakbang ng gobyerno sa pagprotekta sa WPS laban sa iligal na presensya sa territorial waters ng bansa at exclusive economic zone ito. Ito rin ay nagsilbing daan para maipahayag ng mga mangingisda ang kanilang mga hinaing at suhestyon sa pangingisda sa municipal at ancestral waters. Kasabay nito ay ang paglunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng programang Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains o LAYAG WPS para maitaas ang produksyon at kapasidad ng mga mangingisda sa bansa. Samantala, namigay naman ang Department of Social Welfare and Development sa mga kalahok ng tulong pinansyal na nagkahalagang 10,000 piso bawat isa sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Ang pagprotekta sa kapahanan ng mga mangingisda sa WPS ay pagtiyak din ng kaunlaran ng bansa sa kinabukasan. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Rachel Ganancial para sa Balitang Pambansa. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na natapos na ang pagsasaayos ng aspalto sa Pangil Bay Bridge sa Mindanao nitong Lunes, December 2. Binuksan ng tulay sa mga motorista alas 9 ng gabi para gawing normal ang daloy ng trapiko. Ang emergency repairs ay nagsimula nitong Disyembre 1 sa bahagi ng mahigit 3 kilometrong tulay na naapektuhan ng overloaded na mga sasakyan. Ayon sa DPWH, hindi naapektuhan ang integridad ng estruktura ng tulay. Para matiyak ang pangmatagalang kalidad nito, inatasan nila ang contractor na magsumite ng repair plan para sa pagpapabuti ng asfalto at waterproofing. Ang tulay ay nag-uugnay sa Tangub City sa Misamis Occidental at bayan ng Tubon sa Lanao del Norte.
Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac sa mga magulang ni Mary Jane Veloso nitong nakaraang araw. Malugod na tinanggap ni Cacdac sina Nanay Celia at Tatay Cesar Veloso kasama sina Joanna Concepcion at Josefina Carolina Pinkian ng Migrante International para ibahagi ang magandang balita na sila'y makatatanggap ng karagdagang tulong pinansyal bilang suporta sa kanilang tahanan kasabay ng pag-uwi ng anak nilang si Marites mula sa Saudi Arabia. Ang naturang tulong ay noon pang plano ni former DMW Secretary Susan Toots Ople para mapaganda ang kanilang living conditions sa Nueva Ecija. Ipinabot naman ni Nanay Celia ang kanyang pag-aalala sa pagtanggi ng kanyang apo hinggil sa TESDA training na handog ng kagawaran. Dahil dito, inirekomenda muna ng DMW na sumailalim sa psychosocial counseling ang kanilang apo para maging handa. Makatatanggap rin ng mag-anak ng karagdagang medical assistance mula sa OFW Hospital sa Pampanga. Samantala, siniguro naman ng DMW ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs hinggil sa hiling ng pamilya ni Veloso na compassionate visit kay Mary Jane. Plano ng lalawigan ng Ilocos Norte na gawin ng institusyon ang pagkakaroon ng kadiwa ng Pangulo dahil direkta nitong natutulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon kay Provincial Board Member Jonathan Toralba, ang pagkakapasa sa Provincial Ordinance No. 2024-11-097 na layong gawin ng permanente ang kadiwa sa lalawigan ay malaking tulong sa mga lokal na magsasaka, agripreneurs, processors at mga consumer. Simula ng ilunsad noong 2019, ang kadiwa ng Pangulo sa kanlurang bahagi ng Kapitolyo ay dinadagsa ng mga mamimili dahil sa abot kayang presyo ng mga produkto nito. Lumahok sa kadiwa sa Kapitolyo ang 30 negosyante o mga nagtitinda. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni dating Senador Santina Nina Rasul na kauna-unahan at nag-iisang babaeng Muslim na senador ng Pilipinas. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lang siyang nagdadalamhati sa pagkawala ng dating mambabatas, kundi maging ang sambayanang Pilipino. Aniya, hindi matatawaran ang naging ambag ni Rasul, hindi lang sa kasaysayan kundi maging sa pagsusulong ng pagbabago. Kabilang sa mga ipinaglaban ni Rasul ay ang karapatan ng mga nasa laylayan, pagbibigay daan sa kababaihan sa militar at inspirasyon sa napakaraming Pilipino. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., ang pagpanaw ng dating senador ay isang paalala sa kakayahan ng isang taong magsilbi ng may tapang at pagmamahal sa bayan. Mula naman sa Philippine News Agency, nagbigay ang USAID o US Agency for International Development ng 7.6 million pesos na halaga ng educational materials sa mga paaralan na nasalanta ng mga bagyo sa Bicol. Ayon sa US Embassy sa Manila, patuloy nilang susuportahan ang mahigit 18,000 mag-aaral na naapektuhan ng kalamidad. Umaasa din ang USAID Philippines Acting Education Office Director Yvette Malcon na makakatulong sila sa mga estudyante na matiyak na magpapatuloy ang kanilang pag-aaral na natigil lang dahil sa mga nagdaang bagyo. Kasama sa mga ibinigay na education materials ay ang mga learner kits at grade reading materials. Nagbigay din ang USAID ng mga gamit para sa mga guro. Walkthrough para sa Translasyon 2025 isinagawa sa simbahan ng Quiapo. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, kasalukuyang isinasagawa ng mga opisyal ng Quiapo Church o ang Menor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno at ang ating mga kapulisan ng Manila Police District kasapi ang iba't ibang kagawaran at ang Joint Task Force ng National Capital Region ang walkthrough para sa Translasyon 2025. Nagsimula ang pagmi-meeting ng mga opisyal kanina bago mag-alas 6 ng umaga kung saang pinag-usapan ang mga preparasyon at paghahanda para sa kapistahan ng Poong Nazareno sa darating na January 9, 2025. Ayon kay Manila Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, layunin nila ang siguraduhing ligtas at walang obstruction ang dadaanan ng Jesus Nazareno at ng mga deboto nito. Dagdag ng Technical Advisor ng Quiapo Church na si Alex Irasga, walang ipinagbago ang magiging ruta nito, katulad pa rin ito sa dinaanan nito noong Translasyon 2024 at noong 2020.
Pero hindi siya nagbabago. Yung dating mahigit 6 na kilometro, ganun din yon. Mula rito sa Grandstand hanggang Quiapo, daraan tayo sa Ayala Bridge. Kung meron mang konting pag-iksi, dahil nga we expect na medyo baka mabawasan ng tao ang mga darating dito dahil nga nandun na sila magdiriwang ng kapistahan sa kanilang mga parokya. Naomi, para naman sa karo nito, maalala natin na noong Traslasyon 2024, enhanced na ang enclosure ng Poong Nazareno. Pero sa darating na Traslasyon 2025, mas enhance at mas i-improve yung enclosure nito at ang pinaka-glass nito dahil iiwasan na nito or iniiwasan nila na mag-moist pa ito kaya iniba rin nila ang bumbungan ng andas. At mas magkakaroon na rin ng circulation ng air para mas kitang-kita ang Poong Nazareno sa loob nito. Paalala rin po ng mga organizers at ng mga opisyal ng Quiapo Church, iwasan pa rin po natin ang pagsampa sa andas at kung meron po kayong karamdaman, iwasan na rin po ang pagsama sa Traslasyon 2025 dahil mas importante na pagtuunan ng pansin ang pista sa pamamagitan ng pagsimba sa inyong mga simbahan dahil national celebration na ito. Kaya naman inaasahan na mas konti ang posibleng dumayo o dumalo sa Traslasyon 2025. Yan ang pinakamahuling balita mula rito sa Quiapo Church mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Denise Osorio. Ika-15 anibersaryo ng mga nasawi sa Maguindanao Massacre, ginunita ng mga kaanak at kasamahan sa media. Si Stephen Patron ng PIA sa Balitang Pambansa. Nagtipon-tipon sa isang madamdaming misa ang mga kaanak at malalapit na kaibigang media ng mga biktima ng Maguindanao Massacre upang gunitain ang ika-15 anibersaryo nito lamang ika-23 ng Nobyembre na ginanap sa mismong himlayan ng mga biktima sa Forest Lake Memorial Park sa General Santos City. Nauna nang nagsagawa ng Media Security Forum ang mga kasapi ng local media practitioners na pinangunahan ng Soc-Sargent Press Club kasama ang mga publishers at station managers mula sa print, TV, and broadcast radio ng lungsod upang palakasin palalo ang advokasya ng local media at mapagtibay ang seguridad ng mga miyembro nito. This year, so nagkaroon tayo ng Media Security Forum we discuss about yung mga media safety and protection para sa mga local journalists dito sa Region 12. Nagpahayag din ng suporta ang Philippine Information Agency sa Rion 12 sa pamumuno ni Frian Abquilan sa mga mamamahayag at pamilya ng mga biktima ng trahedya. Ayon sa kanya, susubukan ng PIA na maging tulay ng mga media at nasabing pamilya sa pagpapaabot ng issues and concerns sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa ilalim ng liderato ni Yusek Jose A. Torres Jr. na dating Director General ng PIA. Sa ngayon, hiling ng mga kaanak ng mga biktima na sana maisakatuparan na ang iba pang mga ipinangako na matagal na nilang inaantay sa lalong madaling panahon bago pa man muli gunitain ang anibersaryo nito. Mula sa Philippine Information Agency Soc-Sargent, Stephen Patron, Balitang Pambansa. Formal nang na-lift ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang emergency martial law sa bansa ayon sa Yonhap News Agency. Ito'y matapos aprubahan ng kanyang gabinete ang motion para wakasan ang martial law enforcement. Kaninang 4:30 a.m., 6 na oras matapos niyang i-anunsyo ang surprise emergency declaration kagabi ng alas 11. Ayon kay Yoon, ang kanyang desisyon ay para sugpuin ang planong pag-paralyze sa kanilang pamahalaan at anti-state activities ng oposisyon. Nakawithdraw na rin ang mga sundalo na idineploy para sa ikinasang martial law. Labis namang ikinabahala ng Estados Unidos ang naging desisyon ni Yoon at patuloy din nilang minomonitor ang sitwasyon doon. Mababatid na taong 1980 pa ang huling ikinasang martial law sa bansa bilang tugon sa malawakang pag-aaklas sa mga mag-aaral at labor union. Malugod na tinanggap ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang opisyal nilang pag-takeover sa implementasyon ng Centenarians Act of 2016 at Expanded Centenarians Act. Dahil dito, puspusan ang ginagawang paghahanda ng NCSC para maipaabot ang tulong sa lahat ng senior citizen ng bansa. Sa ilalim ng batas, lahat ng centenarian o mga nasa edad 100 ay maaaring makatanggap ng 100,000 pesos na cash grant.
Makakatanggap rin ng halagang 10,000 pesos na cash grant ang mga senior citizen na nasa edad 80, 85, 90 at 95 sa ilalim naman ng Expanded Centenarians Act. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa lahat ng stakeholders at sa pagpapaigting ng kanilang regional offices. Samantala, magsisimula ang implementasyon ng naturang mga batas sa darating na Enero ng susunod na taon. 13 LGU sa Calabarzon ang fully compliant sa IBOS dahil na rin sa masusing implementasyon ng Electronic Business One-Stop Shop. Si Ana Mole ng Balitang Pambansa. Ginawa ng Electronic Business One-Stop Shop fully compliant ng Anti-Red Tape Authority ang 13 lokal na pamahalaan sa Calabarzon para sa mas mabilis, mas maayos at mas pinabuting pagpoproseso ng mga dokumento ng negosyo sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang Batangas City, Antipolo City Rizal, Carmona City Cavite, Dasmariñas City Cavite, Binyan City Laguna, Calamba City Laguna, Bacoor City Cavite, Baras Rizal, Ibaan Batangas at Taal Batangas. Layo ng IBOS na gawing digital, centralized at mabilis ang proseso ng aplikasyon para sa business permits na nagbibigay ng mas mabilis na serbisyo sa mga negosyante. So nakikipagtulungan tayo sa ating mga local government units through our inspection. So the Anti-Red Tape Authority specifically dito sa atin sa Calabarzon, Southern Luzon ay nag-iikot at bumibisita sa ating mga local government units una para i-assess where they are as far as IBOS is concerned. Nagkaroon din ng Joint Memorandum Circular ang ARTA kasama ang DILG, DICT at DTI upang mas paigtingin pa ang kampanya sa mga LGU na maging fully compliant sa IBOS. Mahalagang bahagi ang IBOS sa pagsasakatuparan ng 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong isulong ang sustainable development, inclusive growth at digital transformation sa bansa. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni dating Senador Santa Nina Rasul na kauna-unahan at nag-iisang babaeng Muslim na senador ng Pilipinas. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lang siyang nagdadalamhati sa pagkawala ng dating mambabatas, kundi maging ang sambayanang Pilipino. Aniya, hindi matatawaran ang naging ambag ni Rasul, hindi lang sa kasaysayan, kundi maging sa pagsusulong ng pagbabago. Kabilang sa mga ipinaglaban ni Rasul ay ang mga karapatan ng mga nasa laylayan, pagbibigay daan sa kababaihan sa militar at inspirasyon sa napakaraming Pilipino. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., ang pagpanaw ng dating senador ay isang paalala sa kakayahan ng isang taong magsilbi ng may tapang at pagmamahal sa bayan. Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga high-impact priority projects ng DPWH Caraga tututukan sa ilalim ng administrasyon. Marcos Jr., si May Diaz na Radyo Pilipinas Butuan sa Balitang Pambansa. Magiging komportable at mabilis na ang biyahe sa kahabaan ng Daang Maharlika National Highway sa Lipata, Surigao City. Ito'y kasunod ng pag-uumpisa ng reconstruction, rehabilitation at road widening kung saan dumadaong ang mga biyahero mula sa Luzon at Visayas patungong Davao Region. Isa lamang ito sa 4 na high-impact priority projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH Caraga na tinatayang aabuti ng mahigit 29 billion pesos ang alokasyon. Ayon sa bagong Assistant Secretary ng DPWH na si outgoing Caraga Regional Director Paul De Los Santos, nasa 11.24% na ang natapos mula sa nai-release na budget na mahigit 6.8 billion pesos. Ang daang ito ang nagkokonekta mula sa Surigao City patungong Davao Region kung saan madadaanan ang matagal ng inirereklamong lubak-lubak na daan sa bandang Agusan del Sur. Isa kasi ito sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung siya'y bumisita sa Agusan Province. Halos taon-taon may malaking pundo. Ngayon yata naglagay kami na almost 4 billion. Basta ipinangako ko yan kay Governor bago mag-umpisa pala ng pambansa diyan. Magiging maganda ang karsada. Inaalala ko, makapag-gumanda yun, magpangarera dyan ng mga sasakyan.
Bukod dito, ipinagmalaki rin ni ASEC de los Santos na halos kompleto na ang Agusan del Norte to Bukidnon Road na may alokasyon na mahigit 3.1 billion pesos. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, Mi Diaz para sa Balitang Pambansa. Niyanig naman ng 5.7 magnitude na lindol ang ilang mga lugar sa Northern Luzon kaninang mag-aalas 3 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang lindol sa north, east-south ng Bangi sa Ilocos Norte, kung saan naranasan ang intensity 5 sa mga bayan ng Lawag, Pagudpud, San Nicolas at iba pa sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Batac City, Corimao, Vigan City at Cabugao. Naranasan din ang lindol sa ibang mga bayan sa Ilocos Sur, Abra, Baguio City, Mountain Province at sa Benguet. Samantala, pinag-iingat naman ang PHIVOLCS sa mga kababayan nating naninirahan malapit sa mga lugar dahil sa posibleng aftershock. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.